Kabanata 5. Ang Templo. Sa loob ng templo, dinala ng pari na si Simeon si Maria sa propetisang si Ana, isa sa kanyang mga guro, na naliwanagan ng Panginoon tungkol sa banal na pakay ni Maria. Kapatid na Ana, Sabi ni Simeon, dinadala ko sa iyo si Maria, anak ni Joaquin at Ana ng Nazaret. napaluhod si Maria at hinalikan ang kamay ni Ana. Nakikiusap ako na ako ay madala sa ilalim ng iyong banal na patnubay. Hinihiling ko ang iyong mga pagpapala sa araw na ito ng aking pagpasok sa bahay ng Diyos. Ngumiti ng matamis si Ana. Anak ko, makakatagpo ka sa akin ng isang matulungin na ina. Aalagaan kita at ang iyong pag-aaral sa lahat ng posibleng pagsasaalang-alang. Halika, ituturo ko sa iyo kung saan ka matutulog at ipapakilala kita sa iba pang mga dalaga na pumunta rin dito upang matuto. Naglakad sila sa isang makipot na pasilyo patungo sa isang mas malaking silid kung saan maraming kabataang babae mula 5 hanggang 13 ang edad ay nagtipon-tipon sa paligid ng mga mesa na nagbabasa ng banal na kasulatan. Sila ay bumangon sa pagpasok ni Ana at Maria. Lumapit si Maria sa bawat isa sa kanila, kinuha ang kanilang mga kamay at hinalikan sila. Hinihiling ko sa inyong lahat, ituro ninyo sa akin ang inyong nalalaman. Bigyan ninyo ako ng inyong mga pagpapala at payagan akong maglingkod sa inyo upang ako ay matutong maging katulad ninyo. Kinuha ng katamtamang laki ang kamay ni Maria at itinaas ito sa kanyang mga paa. Pinalibutan siya ng iba, magiliw siyang binati. Kinagabihan, si Maria ay tinulungan ni Ana sa paghahanda sa pagtulog. Matapos maipit at halikan sa noo, hinintay ni Maria na makaalis si Ana bago lumabas ng kama. Nakahandusay siya sa lupa, hinahalikan ng sahig. Salamat aking Panginoon sa pagimbita at pagtanggap sa akin sa iyong bahay. Salamat lupa sa pag-alalay sa akin at pagpayag na makatayo sa banal na lugar na ito. Sapagkat hindi ako karapat-dapat na yurakan at manatili dito. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga anghel. Mga celestial na mensahero ng makapangyarihan, pinakamatapat na mga kaibigan at kasama, isinasamo ko sa iyo kasama ang lahat ng kapangyarihan ng aking kaluluwa na manatili sa akin sa banal na templong ito ng aking Panginoon. Paalalahanan mo ako bilang mga guro at tagapatnubay ng aking mga kilos kapag kailangan kong ituwid ang aking mga paraan upang matupad ko sa lahat ng bagay ang perpektong kalooban ng kataas-taasan na nagbibigay kasiyahan sa aking guro at mga banal na pari. Sa 12 anghel ng Apocalypse, idinagdag niya, At mahal na mga kaibigang anghel, kung pinahihintulutan kayo ng makapangyarihan, humayo kayo at aliwin ang aking mga banal na magulang sa panahon ng kanilang kalungkutan. nang umalis ang 12 anghel upang tuparin ang kanyang kahilingan, nanatili si Maria sa makalangit na pakikipag-usap sa iba. Sa panloob na utos ng Diyos, inihanda ng mga anghel ang kaluluwa ni Maria para sa kanyang presensya. Ang maselang katawan ni Maria ay biglang nagsimulang lumiwanag, naliligo sa isang maningning, hindi makamundong liwanag na tila nagmumula sa loob. Ang kanyang mukha, matahimik at maliwanag, ay sumasalamin sa isang hindi mailarawang lubos na kaligayahan. Dahan-dahan, maganda, siya ay itinaas, katawan at kaluluwa, sa walang hangganang kalawakan ng Empyrean Heaven, isang kaharian ng dalisay, celestial na karilagan. Doon, ang banal na Trinidad ay naghihintay sa kanya. Ang kanilang presensya ay nagmumula sa isang napakalaking pakiramdam ng kabaitan at kagalakan. Tinanggap siya ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo nang may walang katapusang init. Ang kanilang banal na pagsang-ayon ay nagniningning na parang 1,000 araw. Habang si Maria ay nakatayo sa kanilang gitna, siya ay lubos na nagbagong anyo. Siya ay natatakpan ng isang banal na liwanag na sumisira sa lahat ng mga limitasyon sa lupa. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kakanyahan ng kabanalan mismo, hindi sa pamamagitan ng tabing o anino, ngunit sa intuitively
direkta ng harapan. Ang karanasan ay lampas sa pag-unawa, isang unyon na napakalalim na lumampas ito sa oras at espasyo na nag-iwan sa kanya magpakailanman nagbago, nagliliwanag at walang hanggang kaisa sa pinagmulan ng lahat ng nilikha. Kinausap siya ng Diyos. Aking kalapati, aking minamahal, nais ko na makita at maunawaan mo ang mga nakatagong kaloob na nakalaan para sa mga kaluluwang aking pinili bilang tagapagmana. Sila na ililigtas ng kordero. Masdan mo kung gaano ako kaloob sa aking mga nilalang na nakakakilala at nagmamahal sa akin. Ang aking mga salita ay totoo. Ang aking mga pangako ay tapat sa mga sumusunod sa akin, sapagkat sila ay hindi lumalakad sa kadiliman bilang isang saksi na aking hinirang. Na aking inilalaan para sa pagpapalaki sa mapagpakumbaba, pagpapayaman sa mga dukha, pagpaparangal sa mga naaapi, at para sa paggantimpala sa lahat ng gagawin at pagdurusa ng mga mortal para sa aking pangalan. Nang may malalim na pagpapakumbaba, tumugon si Maria. Kataas-taasan at walang hanggang Diyos, ikaw ay hindi nauunawaan, walang limitasyon sa kadakilaan at kasakdalan. Paano ang isang kasing liit ko ay makatatayo sa harap ng iyong kamahalan? Hindi ako karapat-dapat kahit na tumingin sa iyo, ngunit kailangan ko ang iyong biyaya ng higit kaysa kailanman. Sa iyong presensya, ang lahat ng nilikha ay wala. Tuparin sa akin ang anumang kalooban mo. Kung kailangan kong tiisin ang mga pagsubok at pag-uusig, kung ang pagpapakumbaba at kaamuan ay mahalaga sa iyo, kung gayon ay huwag mo akong iligtas sa kanila, sapagkat sila ay mga kayamanan ng iyong pag-ibig. Ngunit tungkol sa mga gantimpala ng mga paghihirap na ito, ipagkaloob mo sa mga higit na karapat-dapat. Isang pabor lamang ang hinihiling ko, aking Panginoon, na may sagawa ko ang 4 na panata sa iyo. Kalinisang puri, kahirapan, pagsunod, at panghabambuhay na pag-aalay sa iyong templo, kung saan tinawag mo akong maglingkod. Sa pagtanggap sa kanyang mga panata, pinalamutian siya ng Diyos ng banal na biyaya. Ang kanyang mga pandama ay naliwanagan ng maningning na liwanag na pinupuno sila ng kagandahan. Ang mga anghel ay nagtipon sa paligid niya, ang kanilang makalangit na anyo ay kumikislap sa isang ethereal na kinang habang sinimulan nilang palamutihan si Maria ng mga kasuotan at mga hiyas ng hindi maisip na karilagan. Binalot nila siya ng isang manta ng katangi-tanging ningning. Ang tela nito ay hinabi mula sa mga sinulid ng liwanag at kagandahan na umaagos na parang likidong ningning sa paligid ng kanyang figura. Sa paligid ng kanyang baywang, ikinabit nila ang isang pamigkis na pinalamutian ng iba't ibang kulay na mga bato. Ang bawat batong hiyas ay kumikinang na may mga kulay ng 1,000 bahaghari na sumisimbolo sa walang hangganang pagkakaiba-iba ng banal na nilikha. Dahan-dahan silang naglagay ng kuwintas sa kanyang leeg. Ang maselang tanikala nito ay may hawak na 3 maningning na perlas, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Bawat isa ay kumikinang sa kadalisayan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay, maselan ngunit malakas, ay pinalamutian ng 7 singsing. Bawat isa ay nagniningning na sagisag ng mga kaloob ng banal na espiritu. Karunungan, pangunawa, payo, katatagan ng loob, kaalaman, kabanalan, at takot sa Panginoon. Ang mga singsing ay kumikinang sa isang panloob na apoy, na parang buhay na may pinakadiwa ng banal na biyaya. Sa wakas, kinoronahan siya ng mga anghel ng isang diadema ng hindi matatawaran na kagandahan. Ang mga hiyas nito ay nagbibigay ng liwanag na napakanining na tila higit pa sa mga bituin. Habang inilalagay nila ito sa kanyang ulo, ang kanilang mga tinig ay tumaas sa isang maayos na koro na nagpapahayag sa kanya bilang ang asawa ng Diyos at Empress ng Langit. Ang hangin sa paligid niya ay tila nag-vibrate sa bigat ng sagradong sandali na ito, habang ang lahat ng nilikha ay nagpatotoo sa kanyang kadakilaan.
isang testamento sa kanyang walang kapantay na birtud at kanyang walang hanggang pagkakaisa sa banal. Ipinahayag ng Diyos, Ikaw ay magiging aming asawa, aming minamahal, at pinili sa lahat ng nilalang sa buong kawalang hanggan. Ang mga anghel ay maglilingkod sa iyo, at ang lahat ng mga bansa at mga salinlahi ay tatawaging mapalad. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ng aking biyaya at kapangyarihan. Hingin mo ang anumang naisin mo, at ito ay gagawin. ang huling kahilingan ni Maria ay hindi makasarili. Minamahal kong Panginoon at Guro, hinihimok ko sa iyo na ipadala ang iyong buktong na anak sa mundo bilang lunas sa mga mortal, upang ang lahat ng tao ay matawag sa tunay na kaalaman ng iyong pagkadiyos. Hinihiling ko na sina Joaquin at Ana ay tumanggap ng dagdag na mapagmahal na mga kaloob ng iyong kanang kamay, na ang mga dukha at naghihirap ay maaliw at maaliw sa kanilang mga problema, at aking tuparin ang kasiyahan ng iyong banal. Sa mga salitang ito, napuno ng musika ang langit at ibinalik ng mga anghel si Maria sa kanyang higaan sa templo. Kinaumagahan, kinuha ni Maria ang ilang makalupang ari-arian na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, maliban sa ilang aklat at kasuotan, at inutusan ng kanyang guro na ibigay ito sa mga mahihirap. Kaya, ang pinili, nagniningning at walang bahid ng kasalanan na nakatakdang magdala ng liwanag ng mundo ay humakbang sa mga banal na bulwagan ng templo upang simulan ang kanyang sagradong pag-aaral. Ang hangin ay tila kumikinang sa pagpipitagan habang niyayakap niya ang mga panata ng kahirapan at pagsunod, na hinabi ang mga ito sa mismong tela ng kanyang pag-iral. Nag-alab ang kanyang puso sa matinding pagnanais na ipamuhay ang mga prinsipyong ito sa bawat paghinga, bawat hakbang, bawat panandaliang sandali ng kanyang kabataan. Habang nakapikit ang mga mata at nakadakip ang mga kamay sa taimtim na pagsusumamo, nakiusap siya sa mga pari na patnubayan siya na mag-ukit ng landas ng disiplina at debosyon na ilatag sa kanyang harapan ang mga tuntunin na humuhubog sa kanya sa isang sisidlan ng banal na layunin. Sa maliit na silid ni Maria, ang unang liwanag ng bukang liwayway ay gumapang sa bintana. Bawat araw ay bumangon si Maria mula sa kanyang kama sa madaling araw, ang kanyang mga paggalaw ay tahimik at sinadya. Lumuhod siya sa panalangin, ang kanyang mukha ay nakaangat sa langit. Sa templo, sinamahan ni Maria ang kanyang mga kaklase sa panalangin. Ang kanyang tinig ay tumataas kaayo ng kanilang boses. Maliwanag ang kanyang mukha, kitang-kita ang kanyang debosyon sa bawat kilos. Mula sa 3 oras hanggang gabi, kailangan niyang abalahin ang sarili sa mga gawaing manual. Siya ay naglinis ng mga sahig, naglinis ng mga silid, at naglaba ng damit ng lahat ng iba pa. Walang gawain sa ilalim niya, hindi rin siya hiniling na gawin ang gayong mga gawain. Para bang sila ang pinakadakilang regalong ipinagkaloob sa kanya. Si Maria ay nagtatapos sa bawat araw na nakaupo sa isang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga pahina ng banal na kasulatan. Sinusubaybayan ng kanyang mga daliri ang mga salita habang nagbabasa. Ang kanyang ekspresyon ay isang malalim na konsentrasyon. Sa kanyang silid, naghanda si Maria para matulog sa tulong ni Ana, ang kanyang guro. Hinalikan ni Ana ang kanyang noo at umalis. Marahang isinara ang pinto sa likuran niya. Naghintay sandali si Maria bago bumangon sa kama at lumuhod sa sahig. Ang ating prinsesa sa langit ay gumugugol ng maraming oras sa kanyang mga tuhod o nakahandusay sa sahig ng kanyang maliit na silid. Kadalasan, kung ang isang tao ay napakapalad sa pagmamasid sa kanya, siya ay matatagpuan sa isang estado ng lubos na kaligayahan, nakikipag-usap sa kanyang celestial na mga tagapag-alaga o tumatanggap ng higit pang banal na kaalaman mula sa pinakamakapangyarihan mismo. Sa mga study table, nakaupo si Maria sa mga kasamahan niya. Ang kanyang maliit na frame ay nakayuko sa mga sagradong teksto. Binabaybay ng kanyang mga daliri ang mga sinaunang salita ng may paggalang, nakakunot ang kanyang noo sa konsentrasyon.
Bagamat naunawaan niya ang mga misteryo ng mga banal na kasulatan nang may lalim na lampas sa kanyang mga taon, nilapitan niya ang kanyang pag-aaral nang may pananabik ng isang baguhan. Nagtanong siya, humingi ng patnubay, at nakinig ng mabuti sa kanyang mga guro. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nagniningning na kasing liwanag ng kanyang talino. Sa silid kainan, lumipat si Maria sa kanyang mga kaklase na naghahain sa kanila ng kanilang mga pagkain ng may biyaya na tila halos hindi sa mundo. Siya ay kumuha lamang ng isang maliit na bahagi para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga aksyon ay isang tahimik na testamento sa kanyang panata ng kahirapan. Kapag ang iba ay nagpasalamat sa kanya, siya ay ngumiti ng mahina. Ang kanyang mga mata ay puno ng init na nagsasabi ng kanyang tunay na pagmamahal para sa kanila. Ito ay aking kagalakan na maglingkod. Ang sasabihin niya, ang kanyang tinig ay halos hindi humihinga. Sa paglipas ng mga taon, ang mukha ni Maria ay tumanda. Ang malambot na bilog ng pagkabata ay nagbibigay daan sa mga maselang katangian ng isang batang babae. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ay nanatiling hindi nagbabago, dalisay, tapat, at nagniningning sa liwanag ng banal na biyaya. Ang kanyang mga araw ay isang ritmo ng panalangin, paglilingkod at pag-aaral. Ang bawat gawain ay ginampanan ng may pag-ibig na tila higit pa sa daigdig na kaharian. Sa katahimikan ng kanyang silid, ang debosyon ni Maria ay nagkaroon ng mas matalik na anyo. Matapos magretiro ang iba, luluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang maliit na frame ay naliliwanagan ng liwanag ng buwan na dumadaloy sa bintana. Ang kanyang mga panalangin ay hindi lamang mga salita, kundi isang pakikipag-isa, isang pakikipag-usap sa banal na pumuno sa silid ng halos nasasalat na presensya. Minsan, nakadapa siya, nakadikit ang noo sa lupa, ang buong pagkatao niya ay handog ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Kung minsan, nasusulyapan siya ng kanyang mga guro o kaklase sa mga sandaling ito ng lubos na kaligayahan, ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang liwanag na tila hindi sa mundong ito. Sila ay huminto, nabigla, bago tahimik na umatras, na tila natatakot na abalahin ang sagradong pagpapalitan. Sa oras na umabot si Maria sa edad na 8, ang kanyang buhay sa templo ay naging isang buhay na testamento sa mga birtud ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ang bawat kilos niya, gaano man kaliit, ay nilagyan ng pag-ibig na tila kumukuha ng lakas mula sa banal. Siya ay isang tanglaw ng liwanag, hindi lamang para sa mga nasa loob ng templo, kundi para sa lahat ng makakaalam ng kanyang kwento. At kaya, habang ang mga sandali ay patuloy na nagbabago, ang bawat isa ay nagkaroon ng brushstroke sa larawan ng isang kaluluwa na nakalaan para sa kadakilaan. Sa pamamagitan ng panalangin, paglilingkod at hindi natitinag na debosyon, si Maria ay lumaki. Hindi lamang sa mga taon, kundi sa biyaya at karunungan na balang araw ay maghahanda sa kanya upang taglayin ang liwanag ng mundo. Si Maria ay lumuhod sa panalangin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakadakip. Ang kanyang mukha ay nakataas patungo sa langit. Lumipas ang mga taon at 8 taong gulang na siya ngayon. Ang kanyang debosyon ay hindi natitinag gaya noong araw na pumasok siya sa templo. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dumaloy sa bintana na nagliliwanag sa kanyang mukha habang nakikipag-usap siya sa banal.